No. Yes! No, you're not allowed. Ito yung resulta ng pagtanggal namin ng iPad kay Jace. Hi, mga Marikoy! Nung unang araw na tinanggalan namin ng iPad si Jace, dinala namin siya sa farm. Unang araw pa lang, mga Marikoy, pero pansin na pansin namin yung pagbabago sa mga kilos ni Jace. Pagdating pa lang kasi namin dito, nakipaglaro na siya kagad kila Ate Jessie at Ate Seiya. Kakaintindi na din itong si Jace kapag sinabi ko sa kanya na bawal siyang mag-iPad, alam na alam niya. At hindi niya din ako kinukulit kasi alam niya kahit anong gawin niya, hindi ko talaga ibibigay yung iPad. At ngayon nga, ang kinukulit niya na lang yung lolo niya at saka si Apong Joy na makipaglaro sa kanya. Matalino itong si Jace, mga Marikoy, minsan kinukuha niya lang ako sa paawa effect niya o kaya iyak-iyak. Madalas naman kay Daddy Tano, kay Ate Christine or kaya sa ibang family member siya lumalapit para magpatulong. Kaya kapag ganon, sinasabihan ko sila na ayahan lang si Jace, wag siyang pansinin or mag-no din sila. So dito sa pagsakay sa sakyan ni Lolo Okay, hindi siya matanggihan. Ilang ikot sila dyan, mga Marikoy, kasi itong si Jace, paulit-ulit niyang kinukulit yung lolo niya na mag-drive. Ayaw niyang bumaba, mga Marikoy. Oh. Paulit-ulit siyang pinagdadrive ng lolo niya, bumababa sila, tapos paulit-ulit ding sumasakay itong si Jace. At dahil napagod na yung lolo niya, kaya dinala lang si Jace dito sa mga alaga ni Mother Dragon. At sa moment na yan, si Mother Dragon na nai-stress kasi gustong sakyan ni Jace yung mga goat. Ginagawa niyang kabayo yung mga goat, mga Marikoy, kaya tignan niyo naman itsura ni Mother Dragon. Nakikiusap pa nga siya kay tita niya kung pwede niya daw gawing horse yung mga goat. Kahit anong gawin pa cute ni Jace, mga Marikoy, ayaw talagang pumayag ni Mother Dragon. Pero nung lumapit na si Lolo Oka, wala nang nagawa si Mother Dragon, mga Marikoy, kasi pinagbigyan niya si Jace. Naging ganito na lang yung tingin ni Mother Dragon kay Lolo Oka. Sa pangalawang araw naman na walang iPad si Jace, mga Marikoy, pagkatapos sa school, ayan yung ginagawa ni Ate Christine. Inanggagawa niya si Jace ng pagkabalahan para hindi siya mainip. Tapos nilabas din namin itong bike niya, mga Marikoy, para magamit niya kahit dito sa loob lang ng bahay. At syempre, bilang isang isip bata, ginamit ko din yung bike niya. Sa pangatlong araw naman, mga Marikoy, naging tindera na siya ng balot. Kung sino-sino nga yung mga inaalok niyang bumili, pagkatingin naman namin sa lalagyan niya, wala namang laman. Sa pang-apat na araw naman, mga Marikoy, pagka-uwi niya galing sa school, dumiretso siya dito sa kwarto niya. Nagbasa sila ng libro ni Ate Christine, tapos bumaba siya para makipaglaro kay Baby Ice. At ito nga din pala yung araw na nabudol ako, mga Marikoy. Nakita ko kasi yung result ng exam niya, isa lang yung mali niya, almost perfect siya, mga Marikoy. Kaya tinanong ko siya kung gusto niya na bang mag-iPad kasi pagbibigyan ko siya. Kaso ang sinagot niya, mga Marikoy, ayaw niya daw ng iPad, gusto niya daw ng bagong birds. Hindi ko ine-expect na sagot niya ito, mga Marikoy, at dahil nga hinahanap niya yung mga birds namin, pinagbigyan ko na siya at dinala ko nga siya dito kay Kuya na suki namin sa mga ibon. Meron kasi kami dating alaga na lovebirds, mga Marikoy, kaso nung nagpa-renovate kami, pinakawalan namin sila. At bigla na lang nga ngayon, pinaghahanap sila ni Jace. At sa sobrang generous ko ngayong araw na to, nakabili kami ng 2 pares na lovebirds. At si Jace mismo yung pinapili ko, mga Marikoy, kinocross niya pa nga yung mga ayaw niya. Kung daw kasi yun, mga Marikoy, yung mga pinipili niya lang daw, yun yung tama na kunin namin. At pagka-uwi namin, kasama ang mga lovebirds, sobrang saya nitong si Jace. I love it! Nagkakabit eh. I love it! Sa sobrang tuwa niya, mga Marikoy, kinuha niya pa nga si Ice para ipakita yung mga lovebirds. Tapos sabi niya kay Ice, don't eat them, okay? Protect them from the cat. At habang wala pa yung daddy niya para isabit tong mga birds, mga Marikoy, dyan na muna namin sila nilagay. At alos 3 oras siyatang nagstay si Jace dyan, pinagmamasdan niya yung mga ibon. Sa pang-5 araw naman, mga Marikoy, nagpaalam si Ate Christine na dadalhin niya daw si Jace sa may swimming pool. Dahil gustong-gusto ni Jace na mag-swimming doon, kaya pinayagan namin silang dalawa. At syempre, hindi ako papayag na hindi sila makita, kaya sumunod ako nang hindi nila alam. Gusto ko din kasi makita yung reaction ni Jace dahil first time niya magsiswimming dito. Kaso nakita niya pa rin ako, mga Marikoy, pero hindi niya naman ako pinapansin dahil busy siya mag-swimming. Sobrang sarap nga din sa pakiramdam na makita si Jace na ganito kasaya kay Ate Christine. Feeling na para siyang nakahanap ng best friend niya na lagi niyang kasama at kalaro sa lahat ng bagay. At habang hindi nga nagagamit itong iPad ni Jace, naisipan ko itong tignan at linisin.
Grabe na din kasi yung pinagdaanan ng iPad na to, nakailang hagis na din mga Maricoy. Pero in fairness naman sa case niya, napakaganda at napakatibay kasi walang sira yung iPad mismo ni Jace. Marumi lang siya mga Maricoy at nagkaroon ng crack yung mismong protector niya. Pero itong iPad mga Maricoy, wala siyang kasira-sira, okay na okay siya. Kaya para magandang tignan ulit mga Maricoy, bibilan ko siya ng bagong case. Tok, 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 tok.